Seryoso ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways sa ginagawang aksyon laban sa korupsyon. Katunayan, binuunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang bubusisi sa mga proyekto ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, layo ng kanilang gagawing mga investigasyon ang papanagutin ang mga tiwaling kawani o opisyal ng ahensya at kontraktor at maibalik ang kinuhang pera ng taong bayan. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sa Lunes, inaasahang makikipagpulong si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para ma-freeze ang bank accounts at forfeiture ng mga ari-arian ng mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Samantala, sa susunod na linggo, muling magsasampan ng reklamo ang DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, ito ang mga pangalan ng DPWH official at kontraktor na isinasangkot naman sa substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kanilang binisita noong Martes. Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga to. Narinig nyo yung sinabi ni Governor Dolor, nakasama pa yung proyekto kasi giniba yung dating flood control na umaandar naman, gumagana naman, nakakatulong naman. Tapos dahil doon, naperwisyo patuloy yung mga kababayan natin na nagtatanim ng pagay doon sa barangay sa Nauhan. So dapat pati yung mga taong yun, dapat i-compensate nitong mga taong ito na nagnakaw nitong mga perang to. Pagtitiyak ni Dizon, nakahanda silang makipagtulungan sa ICI para sa gagawin nitong investigasyon. Siniguro na rin ng kalihim ang mga dokumento na kakailanganin ng Independent Commission. Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.